Siya ang binansagang The Greek Freak sa liga ng NBA, ang isa sa pinakamalakas na power forward at ang isa sa pinakamahirap bantayan ngayon sa NBA. Unguardable ang mamang ito mga idol. Ikaw ba namang may tangkad na 7-footer at napaka-athletic pang maglaro ay kahit na ang mga center position ay pinahihirapan niya sa loob ng court. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time Defensive Player of the Year, 7-time NBA All-Star, one-time All-Star MVP, two-time regular season MVP, one-time NBA champion at one-time finals MVP. Wala na ngang iba kundi ang 7-footer big man na si Giannis Antetokounmpo. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bata pa lang itong si Giannis ay pangarap na niyang maging isang NBA player. Ang kanyang mga iniidolo ay si Magic Johnson at ang Slim Reaper na si Kevin Durant. Nigerian man ang kanyang mga magulang ngunit pinanganak naman ito sa bansang Greece. Kaya dual citizen siya mga idol, Greek-Nigerian si Giannis. Well, sa kanyang pagkabata ay isang masugid na taga-suporta lang si Giannis ng kanyang nakatatandang kapatid na si Thanasis Antetokounmpo. Sinusuportahan niya noon ang koponan ng Philatleticos. May isang insidente pa nga mga idol sa isang laro ng Philatleticos ay nagpunas pa ng sahig itong si Giannis. May 4 na kapatid na lalaki itong si Giannis at siya ang nasa gitna sa kanilang magkakapatid. Siya ang pinakamatangkad sa kanila na may listed height na ngayon sa NBA na 7-footer. 2011 nang siya naman na naglaro sa koponan ng Philatleticos. Isang season lang siya naglaro sa koponan na ito mga idol dahil next season 2012-2013 nang pumirma siya ng 4-year deal sa isang Spanish club sa koponan ng CAI Zaragoza na kung saan sa kanyang 26 games played sa koponan ay nag-average siya ng 9.5 points, 5 rebounds and 1 blocks per game. Ngunit after ng isang season ay nag-buyout itong si Giannis sa kanyang kontrata at nakipagsapalaran na nga ito sa NBA draft. Hindi naman siya nabigo mga idol dahil ito na pala ang simula ng pag-abot ng kanyang pangarap na maging isang NBA player. Dahil 2013 NBA draft sa edad niyang 18 years old nang mapabilang si Giannis sa round 1 bilang 15th overall pick. Siya ay may listed height pa lang noon na 6'9" at siya nga ay pinili ng koponan ng Milwaukee Bucks. Well, sa kanyang rookie season dahil sa patpatin pa noon si Giannis ay mababa pa ang kanyang output na nag-average siya noon ng 6.8 points at 4.4 rebounds per game. Ganun pa man sa kanyang 77 games played sa kanyang rookie season ay 23 times itong umiscore ng double figure at 2 beses na nakapagtala ng 10 rebounds. Kaya dahil dito ay nakasama pa rin naman siya sa NBA All-Rookie Second Team. Yun nga lang mga idol, sa kanyang rookie season nang makuha ng kanilang koponan ng worst records sa season na yon dahil nag-record sila noon ng 15 wins and 67 losses kaya hindi sila nakapag-qualify sa playoffs. Ngunit next season lang mga idol, 2014-2015 season, sa kanyang second season ay tuluyan na nga pinwesto sa starting lineup itong si Giannis. Umangat na din ang kanyang inaambag sa koponan na nag-average ng 12.7 points at 6.7 rebounds per game. Well, naging malaking factor na si Giannis sa koponan dahil napapakinabangan na siya both offense and defense. Dahil nga sa kanyang tangkad na athletic pang maglaro ay na-impress agad ang kanilang coach. Dahilan para gamitin ng gusto si Giannis sa season na ito. Well, hindi naman nabigo noon ng Bucks mga idol. Kung nakuha nila ang worst record sa nakaraang season, sa season naman ito ay pumesto na sila sa 6th spot na nag-record ng 41 wins and 41 losses. Kaya nakapasok sila noon sa postseason game. Ngunit sa first round ng playoffs nang nakaharap nila ang 3rd seed noon ang koponan ng Chicago Bulls na pinamumunuan nila Derrick Rose, Jimmy Butler at Pau Gasol. Well, sa kanilang first 3 games mga idol ay 3 magkakasunod na talo agad ang nalasap ng Bucks. Nakuha nila ang game 4 at 5 ngunit tinapos na nga ng Bulls noon ang serya sa game 6 kaya bigo na makatawid noon ng Bucks sa semis. Nag-average si Giannis sa kanyang unang sabak sa playoff kontra Bulls ng 11.5 points and 7 rebounds per game. Not bad mga idol para sa sophomore player na si Giannis. Well, talon tayo sa 2016-2017 season na kung saan ito na ang simula ng pagiging superstar caliber nitong si Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Well, kung sa kanyang pagpasok siya ay isang patpatin at medyo malambot pa, sa season ito ay makikita na natin ang maskuladong Giannis Antetokounmpo at may listed height na 7-footer. Biglang angat ng stats niya mga idol, nag-average siya sa season ito ng 22.9 points at 8.8 rebounds per game. Kaya walang duda na siya ang natanghal nga noon bilang 2017 NBA Most Improved Player. At sa season ding ito nang makasama na siya sa All-Star Game. Well, sa season ito nang makuha nilang muli ang 6th spot sa
East kaya muli nga silang nakapasok sa playoffs. Ngunit wala pang swerte si Giannis at ang Bucks sa playoffs mga idol dahil sa first round versus Toronto Raptors ay muli silang nalaglag na umabot lang sa Game 6. Same scenario naman ang nangyari sa sumunod na season mga idol 2017-2018 season sa kabila ng kanyang pang MVP performance na nag-average ng 26.9 points at 10 rebounds per game sa regular season ay muli na naman silang nalaglag sa first round ng playoffs. Nang makaharap naman nila ang koponan ng Boston Celtics, halos si Giannis ang bumubuhat both offense and defense mga idol dahil sa serye nila kontra Boston ay nag-average siya ng 25.7 points at 9.6 rebounds per game. Yun nga lang maalat na makatawid man lang sa semis ng playoffs. Ngunit sa sumunod na season naman heto na ang pagiging unstoppable ni Giannis mga idol. 2018-2019 season nang pagarian na ng Milwaukee Bucks ang liga ng NBA sa pamumuno pa rin niya ni Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Unguardable, unstoppable ang pinamalas na performance ni Giannis sa season ito. Dahilan na pagarian nila ang Western Conference. Nag-average siya dito ng 27.7 points and 12.5 rebounds per game. Kaya hindi na katakataka pa na siya ang maitanghal sa season ito ng regular season MVP. Nag-record sila noon ng 60 wins and 22 losses na nakuha ang first seed sa East. At pagdating ng playoffs ay hindi na pumayag pa na hindi maitawid ni Giannis ang Bucks. Sa round 1 nang walisin nila nang walang kahirap-hirap ang Detroit Pistons. Sa semis naman nang kamuntikan din nilang mawalis ang Boston Celtics. Tinapos lang ang serya sa Game 5 kaya sa unang pagkakataon ay nakarating at binitbit nga ni Giannis ang Bucks sa Eastern Conference Finals. Well, nakaharap naman nila noon ang koponan ng Toronto Raptors na pinamumunuan ni The Claw, Kawhi Leonard sa kanilang first 2 games na makuha ang panalo ng Bucks. Ngunit sa Game 3 hanggang Game 6 ay hindi na pinalasa pa ng panalo ng Raptors ang Bucks. Kaya sa kasamaang palad mga idol ay hindi nagtuloy-tuloy ang pagdodomina ng Bucks dahil tinalo sila ng Raptors sa East Finals na umabot lang ng Game 6. 2019-2020 season na makuha naman ni Giannis ang mga bigating awards sa liga ng NBA dahil sa season ito nang tanghalin siya bilang Defensive Player of the Year nang magtala ito ng 1 block, 1 steal at 11.4 defensive rebounds per game. Hindi lang yan mga idol dahil sa kanyang stats na 29.5 points per game at 13.6 rebounds per game ay siya ulit ang itinanghal bilang regular season MVP. Muli din nilang pinagarian ng Western Conference nang magtala sila ng 56 wins and 17 losses. Ito yung bubble season mga idol kaya bawas ang laro. Yun nga lang mga idol sa kabila ng kanilang pagdodomina ay tinalo naman sila noon ng koponan ng Miami Heat sa semis ng playoffs na umabot lang ng Game 5 kaya masasabi natin na isa nga ito sa disappointing season ni Giannis dahil sa kabila ng kanyang magandang performance sa liga ay bigo pa rin itong makatuntong sa finals at makasungkit ng kampyonato. Pero next season lang mga idol 2020-2021 season ay ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Giannis dahil sa season ito nang pamunuan niya muli ang koponan ng Bucks sa likod niya ng kanyang 28.1 points per game at 11 rebounds per game. Hindi niya nakuha noon ang MVP award dahil si Nikola Jokic ang siyang naitanghal noon na MVP. Hindi rin sila pumesto sa first seed dahil nasa third spot sila noon. Pero eto pala ang pagdodomina ni Giannis at ang Bucks. Sa first round ng bawian nila ang Miami Heat, winalis lang nila ito ng walang kahirap-hirap. Sa semis naman ang tinaob lang ang Brooklyn Nets at sa Eastern Conference Finals nang pabagsakin nila ang Atlanta Hawks. Kaya sa wakas mga idol ay nabitbit ni Giannis ang koponan ng Bucks patungong NBA Finals. At sa 2021 NBA Finals nang makaharap nga nila ang koponan ng Phoenix Suns na pinamumunuan nila Ayton, Chris Paul at Devin Booker. Well, ang Phoenix Suns ang siyang naging dominanteng koponan sa season na yun pero hindi nagpadala dito ang Bucks dahil pinalaga nila ito. Sa first 2 games ng kanilang serye sa finals ay nakuha agad ang magkasunod na panalo ng Suns. Ngunit yun na pala ang kanila ding huling panalo dahil Game 3 nang maging unstoppable na itong si Giannis para pangunahan ng Bucks na nagtuloy-tuloy ang pagdodomina hanggang Game 6. Apat na magkakasunod na panalo ang sinagot ng Bucks mga idol kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera ay sa wakas ay nakuha na rin ang pinapangarap na kampyonato ni Giannis Antetokounmpo dahil sila nga ang siyang tinanghal noon bilang 2021 NBA champion at siya din ang siyang tinanghal noon bilang Finals MVP. 2021-2022 season nang sumubok si Giannis at ang Bucks na kunin ang back-to-back championship pero sa semis ng playoffs versus Boston Celtics ay hinarangan nga siya nila Jason Tatum at Jaylen Brown at tinalo nga sila sa Game 7 ng kanilang serye. 2022-2023 season sa kakatapos lang na season ay muli nga naghari ang Bucks sa Eastern Conference. Muli silang nag number 1 seed pero sa kabila nito pagdating ng playoffs ay tinalo sila ng
number 8 seed ng Miami Heat na naglaro pa sa play-in. Bagamat underdog ang Heat sa laban nilang yon ay hindi nagpatinag ang koponan para pabagsakin ng number 1 seed ang Milwaukee Bucks. Kaya isa na naman nga ito sa disappointing season na nag-iisang Greek Freak na si Giannis Antetokounmpo. Well, kayo mga idol, sa tingin nyo, muli kaya makakasungkit si Giannis ng kampyonato next season?